Achieve the prime of your life. Good more earnings, everyone. Let's all together achieve the prime of our life. Yes, I'm Rudolph Cruz, zooming it live here from Davao City. Yes, we want to greet everyone to our regular Zoom presentation. First of all, we're going to have our product presentation, and after that, we're going to discuss the compensation plan. And the last part will be our question and answer with Dr. Alex Ibay. All right. So before we start, we pray for blessings and of understandings. May I join everyone for a prayer. Let's pray. Heavenly Father, thank you for today. Thank you for our life that you have given us. Thank you for all the opportunities. Thank you, Lord, for all the provisions and blessings. Lord, we want to leave you tonight as we listen to the product presentation as well as the business of Father God. Lord, able us to understand deeply what is this technology all about, how this can help us, and how this can bring opportunity of income into our lives right now. Lord, bless our Zoom connection, bless everyone that we're going to attend, and after this presentation, we will be able to find hope for our health challenges and for our finances. Lord, we give you back all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. All right. So once again, good more earnings, everyone. I hope you had a good day for today. So let's start by introducing to you our company, which is Pride International. We are the sole distributor of Itera Care products in the world. It has a corporate office located in Kuala Lumpur, Malaysia. And of course, here in the Philippines, we are registered under the name Pride International Philippines Incorporated. We have a corporate office also in Galleria Corporate Center in Ortigas Business District. Right? And then, of course, our product. We have this one, the classic device, the premium device, and the pro device. First of all, they are called revolutionary product that can give enhancement to our health. Is that good news? Yes, it is. So first of all, it's the classic. This is the most basic device for household use. It has 3 switch setting for hot blowing and at least maximum of 40 minutes for continuous blowing. Well, of course, if you want an improved version, we will try our premium device. It is much lighter, much quieter, and much more powerful in terms of frequency and heat. It has only 2 switch setting. It's either hot or hotter. Okay, so para doon sa mga medyo kailangan pa ng more heat. So the premium device is advisable for you. And of course, we have the Itera Care Pro. This is one which is heavy duty. It can be used for extended period without overheating. It is high-end with hot and cold setting. Alright? So ito yung maganda sa face na pag-blower natin kasi may setting siya ng hindi mainit. So kahit na more than 30 minutes ka mag-blower ng face mo, the better. Alright? Especially those who are sensitive to heat, this is the product best for you. And of course, this is hospital grade. It's being used in different hospitals and therapy centers around the world. Again, these products are revolutionary. This is something innovative, very unique. And of course, makabago po ito and it's state of the art. All right. So before I discuss to you the details about the product, I'm going to lead you first on how we're going to manage our health. So throughout generations, paano ba natin minamanage ang ating mga sakit, di ba? So, siyempre, hindi natin maiiwasan na talaga namang it's part of our life, right? To encounter sickness, diseases, and different kinds of illnesses. So, it all depends kung ito ba ay minor lang or major. Of course,
siyempre pagdadasal natin na sana minor lang ang mga health challenges natin. But of course, in reality, there are really big and major challenges in our health. Again, paano nga ba natin mina-manage pagka nagkakasakit tayo? Ano bang ginagawa natin? Right? So, syempre, kung mga minor cases lang yan, pwede natin daanin sa mga vitamin C, sa mga supplements, o kaya pagka ikaw nasa province, inom ka lang ng mga herbal, diba? Papakuluan mo yung iba't ibang klase ng mga dahon, tapos yun ang gagawin mong tsaa, and it gives relief already, tama ba? Pero, kapag halimbawa major na yung nararamdaman mo, 'di ba? Hindi na po pwede yung mga pa-vitamin lang, okay? O kaya supplements. So kailangan talaga diyan yung mga matinding mga solusyon. Sabi nga natin yung mga radical approach into medication. So ano 'yon? Ito yung mga synthetic drugs na nirerekomenda ng ating mga physician, right? So kung halimbawa manageable pa naman, so pwede siya i-taken orally, okay? Pero pagka mga emergency cases na kailangan mga direct to veins na yan, yung mga IV, intraveins, di ba? Para umepekto agad at ma-address agad kung ano ba yung nararamdaman natin ng mga emergency health cases. And of course, it's either supplements or mga synthetic medicines. Ang pinanggalingan po ng mga ingredients niyan ay generally galing yan sa mga plant extracts. Tama po ba? Lalo yung mga supplements na yan, katas, mga giniling na iba't ibang klase ng ugat, ng dahon, pinatuyo, di ba? Tapos nilagay sa capsule, yan. Tapos yun ang inumin natin. Okay? So yung iba naman po, mga animal derivatives, usually mga synthetic medicines po, mga animal derivatives yan. For example, dyan is yung mga penicillin, 'di ba, na it's a particular kind of fungus, 'yan. Or kaya naman yung iba namang mga medicine pinaghalo ng mga katas ng mga halaman at mga animal derivatives, okay? So, ito basically ang ginagamit natin every time nakaka-experience tayo ng mga iba't ibang klase ng mga sakit. Well, of course, siyempre makabago na ang mundo natin ngayon. We are now in the post-pandemic era. So we need to have a modern approach. Alright? So yan ang pag-uusapan natin. Ano ba yung mga pupwede na gamitin natin sa panahon ngayon? 'Di ba? Kasi ang dami-daming mga naiimbento. Right? At marami ring mga discoveries and mga innovations sa medical field na pupwede nating gamitin sa ating present generations na kakaiba naman. Hindi yung sige ka lang tayo inom ng kung ano-anong klase ng mga medisina, okay? At syempre, yung mga modern approach na yan, ito yung pinag-uusapan natin. At pag-uusapan palalo ngayong gabi na ito. At yan ang paggamit natin ng iTeracare therapy device, right? Na nakita nga natin, ano bang itsura nitong mga devices na ito, na para lang ba siyang hair dryer? Ganun lang ba ang epekto niya? Wow! It's more than anything else. At yan ang i-discuss natin isa-isa. Okay? So, but before that, bibigyan ko muna kayo ng background. Saan ba nanggaling itong ating pinag-uusapan na blower na ito? Ito ba ay bigla lang na-discover o nandiyan na ba yan? Dati ba? Diba? Or talaga namang pinag-aralan? Okay. So, I'm going to give you the two concepts about the discovery and innovation of iTeracare. So first of all, the concept about frequency. According to the prediction of Albert Einstein, he is one of the greatest scientists that ever lived. According to him, the future medicine will be the medicine of frequency. Right? So ano nga ba ang frequency? So kung mano-notice po natin sa panahon ngayon, sa mga naka-experience na nagpapa-therapy, kung kayo po ay pupunta sa mga malalaking ospital, marami pong mga therapy equipment sila na ginagamit. At alam nyo po ba, yung mga equipment na yan, ginagamitan po yan ng frequency. Na katulad nung sinabi ni Albert Einstein, that the future medicine is the medicine of frequency. And we all know that the future is right now in our midst, in our present generation. So makikita nyo dyan sa monitor nyo, yung isang equipment na yan, alam nyo po ba, mga malalaking equipment yan, okay? Halos kasi laki yan
ng isang bata or teenager, 'di ba? So, radio frequency, merong low frequency, okay? So again, it is being used already in different hospitals here in the Philippines and of course in different countries, right? So kung ikaw magpapa-therapy using this kind of equipment utilizing frequency, for example, 30 minutes, yan, babayaran mo ang therapy ng 6,700, okay? Just for 30 minutes. Okay, kung gusto mo naman ng mas mura-mura, yung low frequency lang ang gagamitin mo, yan, again, for 30 minutes, you're going to pay 5,000. At syempre, pag sinabi nating therapy, hindi lang ito one time. It is repetitive. It's either once a week, twice a week, okay, or at most thrice a week. Right? Just imagine. Again, yung pong magpa-therapy using frequency is so expensive. Another thing that is expensive that using frequency are those treatment sa mga facial centers. So siguro po yung iba dito nakapag-experience na magpa-therapy, facial treatment. Nagkalat po yan sa mall or yung mga independent clinic. Okay, so example po niyan, they are utilizing frequency in their devices. Alam niyo po ba yung napakaliit na device na yan, napakamahal po niyan. Okay, again, those treatment ng mga frequency devices are very, very expensive. Only the upper class ang makaka-afford. Kasi po yung example ng ganyan na facial treatment, it will cost you around 11,000 just for a single treatment. Naaabot lang ng around 1 hour. Just imaginein mo. Kaya nga merong package sila na 100,000 good for 1 year. So every month pupunta ka sa kanila, iti-treat nila. Okay? So anong ginagawa nito? It helps to rejuvenate yung mga skin cells dyan sa face na yan. At alam nyo po ba, yan nga po ang number 1 na konsepto ng ating produkto. Okay? Utilizing frequency. Especially, ang pangalan ng frequency na yan is terahertz. Pakisabi nga po, terahertz. Kaya nga po, ang ating produkto ay tinawag na ay TheraCare because of the terahertz frequency that is being emitted from our therapy device. At na-discover po ng mga scientists na itong mga terahertz na ito, particularly the terahertz, this is very good for human body. Tama po kayo para doon sa iba na medyo maraming nababasa ng mga article. Okay? Totoo po na ang frequency is harmful to our body but not terahertz. Because yun nga po ang na-discover ng mga scientists na itong particular frequency na ito, aside from other kinds of frequency, ito lang po ang maganda for human body. At ginagamit na nga po ang terahertz, okay, it is widely used already in communication technology, public safety, biomedical, archaeology, and even in military surveillance. Ginagamit din po ito. At kung makikita nyo, sa medical detection, yung mga CT scan na yan, ginagamitan po yan ng terahertz. And of course, sa airport security, yung mga thermal scanning. And also, in the advanced satellite network, they are utilizing frequency. Okay, particularly the terahertz. At ito pong mga nakikita nyong example na pinagagamitan po ng terahertz ay mga commercial and industrial. So, syempre, wow, magaling pala ang terahertz. But of course, ang concern natin, hindi sa mga ganitong klase ng example. Ang concern natin is paano ba gagamitin itong terahertz na ito sa katawan natin. Right? So, doon ang imbento ng isang biomedical scientist na ang pangalan is si Yang Wenjun na na-discover niya yung paggamit ng terahertz into a portable device. Okay? Kasi yung pong pinakita ko sa inyo kaninang equipment, mga malalaki yun eh. Talagang sa ospital yun gagamitin. Pero itong na-discover niya noong 2014, not a long time ago, wala pang 10 years, okay? Ito pong nakikita nyo sa inyong monitor na para lang siyang trumpeta, but he is utilizing terahertz into this particular device. Okay. And further, pinag-aralan pa nila ng pinag-aralan at umabot pa sila ng additional 6 years of diligent research para talaga ma-enhance at
maging perfect, suitable for humans ang paggamit ng terahertz. Okay? So that is the first concept, okay? And of course, we have the design patent about the technology, and of course, it is distributed by Dishang company, okay, in China, na sila ang nagmamanufacture at they own the technology, at tayo po ang sole distributor around the world ng iTeraCare therapy device. At wala na pong ibang kumpanya because we have a certificate of appointment coming directly from the manufacturer and the owner of the technology. All right? So that is the first concept. It's about frequency. Another concept came from the ancient father of medicine, which is Hippocrates, right? According to him, 25 centuries ago, ang sabi niya dito, pakinggan po natin ng mabuti ha. Ang sabi niya po dito, if there's a way to hit the bones, then all diseases can be treated. Tama po yung narinig nyo, right? Pwede po kayong gumaling sa sakit nyo. Right? Kasi hindi lang isa o dalawa or 10 na klase ng sakit. Sabi niya rito, all diseases can be treated. And I believe for all those listening right now na may mga health challenges na talaga namang grabe yung mga maintenance medicine na iniinom nyo every day is a handful of different capsules, tablets every day. I know for sure that you want to be liberated from drinking all those maintenance medicine. But of course, wala kayong magagawa kasi recommended ng doctors. And pagka hindi nyo yan tinik, nako, yung mga vital signs natin, talaga namang maapektuhan, magsushoot up. Kaya no choice but to take all those medicines. But I'm sure, kung tatanungin ko kayo, gusto nyo pa bang uminom ng mga maintenance medicine? I know your answer. Isang napakalaking yes! Kung po pwede, now na. Okay. But of course, hindi po pwede basta-basta. Okay. But I just want to give you a message of hope dito po sa pinag-uusapan natin na iTeraCare therapy device, right? We are studying or knowing, understanding yung konsepto po ng produkto na pinag-uusapan natin. Para kapag gagamitin nyo, ganito pala yan. Okay? Siyempre, mas magiging effective yung paggamit natin kung alam nyo saan ba nang galing o paano ba ginagamit itong mga produkto natin, right? So, sabi nga dito, paano ba gagaling yung mga karamdaman? So, sabi ni Hippocrates, kung may paraan para painitan ang buto, yun, gagaling. Okay, so, meron tayong dalawang question dito. Okay. First question will be, why do you need to hit the bones? Ano ba meron sa buto? Ba't kailangan painitan? Okay, that is the first question. The second question will be, okay, naintindihan natin, kailangan painitan ng buto kasi yun naman ang sabi ng ancient father of medicine. Pero second question will be, paano? Paano mo papainitan ng buto? Right? Anong paraan? Okay, so yan ang mga interesting question na sasagutin natin maya-maya po. Okay? Kumbaga tinitrigger lang natin yung curiosity natin about those principles, right? Because what we're talking here is technology. Hindi ito basta-basta na mga klase ng medisina because we are in the modern era already. Okay? So, sabi niya dito, it is reported that Hippocrates stated that those who cannot be cured by medicine can be cured by surgery. Meron po ba kayong mga kakilalang ganyan na sinabihan ng doktor na kahit gaano kadami ang inumin mong gamot, hindi ka gagaling hanggat hindi na ooperahan? Di po ba? Meron ba kayong naririnig na ganyan? Kaya no choice. Yung iba, kahit na napakamahal ng surgery, kailangan talagang operahan para gumaling ang sakit. But sabi rin ni Hippocrates na meron ding mga sakit na kahit operahan mo, hindi gagaling. Paano lang siya gagaling? If you're going to use the concept of hyperthermia. Again, what it is all about, it's about infusing heat into the body. So again, the concept of heat, which is
it was validated by the book entitled 98.6 degrees Fahrenheit. So kung i-convert natin yan into our local unit of measurement here in the Philippines, ilan po ba yan? That's 37 degrees Celsius. Alright? So, ang sabi dyan sa libro na yan, right, is yun daw po ang ideal body temperature for optimum health. Baka po yung iba, tumaas ang kilay. Sasabihin nyo, paano maganda sa katawan niyang 37 degrees Celsius? Ayaw nga natin na ganyan na maging body temperature natin. Tama po ba? Kasi bakit? Pagka sinabi natin yan ang body temperature mo, lalagdating ka na yan. Tama po ba? Kasi nga po, ang understanding natin, basta mainit ang katawan natin, meron tayong lalagnatin tayo, okay? And bakit nga ba tayo nilalagnat? It's because we have internal infection sa body natin. Kaya nga interpretation ng mga doktor is nilalabanan ng resistensya ng katawan natin kung ano man yung bacteria or virus na pumasok sa loob ng katawan natin. Kaya tayo nagkakalagnat. Pero hindi doon tayo magpo-focus. Ang focus po natin ay mapainitan at tumaas ang ating body temperature for at least 37 degrees Celsius without fever and without any internal infection. Kumbaga, in normal health condition, i-increase natin ang ating body temperature. Why? Because ito daw po ang kailangan para maging ma-increase natin ang immunity natin. Tama po ba? So, yaan ang mga kailangan nating gawin. Bakit? Dahil nakikita nyo dyan sa screen nyo, ang dami palang benefits na makukuha ng ating katawan kapag nag-infuse tayo ng init sa katawan natin. Tama po ba? Kaya nga po sa ibang mga bansa, lalo doon sa mga malalamig, masakitin po sila. Kesa po doon sa bansa na mainit na bihira po ang sakit. At kahit during nga po nung pandemic, tama po ba? Mas prone na ma-infect ka ng virus sa mga malalamig na lugar. Tama po ba? Pero pag sa mga maiinit na lugar, hindi ka basta-basta madadapuan ng COVID noong pong panahon ng pandemic. Hindi natin alam, baka takot sa init yung COVID virus, di po ba? Pero generally, mas maganda po talaga ang mainit dahil nakakagaling po ito. Okay? So makikita nyo po dyan sa inyong screen, napakarami pong health benefits. Basta painitan lang natin ang katawan natin. Alright. And pagka ginamit natin tong dalawang konsepto na ito, it's about yung sinabi ni Einstein about frequency at yung sinabi ni Hippocrates na konsepto ng heat or hyperthermia. Pag pinagsama natin yan, that's gonna be the new way, the modern way of wellness. Ano na ang sasabihin natin ngayon? You don't just pop a pill. So anong kailangan gawin? Just blow it. Right? So yan po yung makabagong approach natin. Yan po ang uso sa panahon ngayon na hindi ka lang basta-basta iinom ng mga medisina. Ang gagawin mo na lang, i-blower mo yan. Okay. So, let's now proceed to the core technology ng produkto natin. Kanina po, ipinaliwanag natin saan ba nanggaling yung konsepto ng produkto na yan. Okay? At ngayon naman po, ano bang kumbaga sangkap niyan? Ano ba ang meron dyan sa loob ng therapy device na yan? Okay? Bakit yan naging kakaiba? Okay? Unang-una po yung sinabi natin kanina na frequency and particularly na maganda sa katawan ng tao ay yung terahertz na klase ng frequency. Okay? Yan po yung magandang i-infuse sa katawan natin, yung frequency ng terahertz. And of course, kailangan din dyan nga po yung init. Okay? So, yung device can generate heat. And ito pong optical quartz ang kailangan para ma-regulate yung init. Kasi kung halimbawa, katulad ng hair dryer na ginagamit natin, di po ba? Okay, pag sinet mo yan, mainit talaga siya. Okay, so kahit na sabihin mong low lang yung setting, iba talaga. Ibang klase yung init, hindi kaya ng katawan. Kaya nga pang hair dryer lang, pang
pangpa-dry ng hair, 'di po ba? So, meron po tayong optical quartz to maintain or regulate the heat na nanggagaling doon sa device natin. And it mimics, opo, the energy na katulad noong nakukuha natin na energy galing sa sikat ng araw. Kaya maganda po ito sa mga bansa na kung saan hindi sumisikat ang araw at puro snow na lang. Nako, ito ang kailangan nila. 'Di ba? Parang alternative source ng sikat ng araw kahit na nasa loob sila ng bahay nila. Alright? So, ibig sabihin, maganda pala ito sa mga bata. Kasi di po ba ang mga bata, lalo yung mga bagong panganak, ipinapalabas natin sa bahay at tuwing umaga, pinapasikatan ng araw. Because doon po nakakakuha ng vitamins ay yung mga bagong silang. So, pwede rin po nating gamitin yan, lalo na sa panahon na umuulan at hindi pwede masikatan ng araw ang mga bata, ito po ang gamitin natin. Okay? And of course, one most important thing is about the combination with quantum. Kasi ito pong quantum, ito po ang nagpe-penetrate kung ano po yung mga dapat na ipasok sa loob ng katawan natin, katulad ng frequency and the heat na kailangan pumasok sa loob ng katawan natin. So ito po yung parang carrier to penetrate inside our body. Alright, so I'm going to explain to you now the 5 features of iTera Care. We have 5 that we're going to discuss, as you can see it in your monitor. So unahin muna natin yung penetration. Dito na natin sasagutin yung dalawang hanging question natin kanina. 'Di ba? Unang-una is, why do we need to hit the bones and how do we hit the bones? Okay, so here is the question. Unang-una, we need to heat up the bone marrow. Okay, bakit? Kasi po itong bone marrow, ito po ang nagpuproduce ng mga stem cells ng katawan natin. At ano ba ang meron doon sa stem cells na ito? Ito yung mga makabago na mga blood cells, yung red blood cells, white blood cells, at saka yung platelets, yung combination na yan po ang ating dugo. Okay? So, pagka napapainitan po yung bone marrow na yan, nagpuproduce po yan ng mga bago ng mga stem cells or yung blood cells. Kaya nga po sabi sa atin, di ba, maganda ang mag-donate ng dugo. Maging blood donor. Bakit? The more na tinanggalan ka ng dugo sa system mo, ang sarili po nating katawan can regenerate new blood cells. At yan po ang ginagawa ng bone marrow. Okay? Pero ang tanong, pag hindi ka nag-donate ng dugo, paano nakakapag-produce ng makabagong cells ang katawan natin? So sadly, hindi na po. Lalo na yung may mga edad na po. Yung mga kabataan yan, kaya nila makapag-produce ng mga bagong cells sa katawan. Okay? Very active pa yan. Pero pagka nagkakaedad na, wala na pong ibang paraan. Okay? Except na magpapa-stem cell therapy ka na sobrang duper mahal. Okay? So, meaning to say, kailangan nating painitan yung bone marrow kahit na may edad na tayo ngayon. At yun ang paraan para ma-stimulate ulit yung production natin ng stem cells sa katawan natin. May ma-produce ulit na palibagong blood cells para naman sumariwa yung ating loob, yung internals natin. Kumbaga parang kung i-example natin yung change oil. Yan. So, kailangan nagpapa-change oil tayo. Nga sasakyan, di ba? Every 3 months, pinapa-change oil natin kasi dumudumi yung langis. So, sa atin din gano'n sa loob ng katawan natin, di ba? Dumudumi rin yan, lalo na kung ano-anong mga kinakain natin araw-araw. Hindi naman tayo organic ang kinakain natin o purely gulay-gulay. Hindi, napakarami natin kinakain na punong-puno ng mga toxins. So definitely, dudumi at dudumi ang loob ng katawan natin. Kaya kailangan na linisin natin. So kailangan may mga bagong mga mapuproduce ang katawan natin na mga new blood cells. Okay? At mangyayari yan kapag pinainitan natin yung bone marrow natin. At paano nga natin papainitan yung bone marrow natin? Anong paraan? Itong paggamit nga po ng iTera Care. Paano naman? It's because the heat generated by iTera Care is able to penetrate our body.
So pagka na-turn on nyo po, okay, meron akong actual product dito. Once you turn on your iTera Care device, mainit po yan, mararamdaman nyo. Okay? So yung init na yan, hindi lang po hanggang skin level yan. Okay? Sabi dito na it penetrates up to 20 to 30 centimeter. Gaano po ba kalalim yan o kahaba yan? Isang ruler po yan. So pag itinutok mo pala yan, nag-turn on ka, itinutok mo yan dito sa dibdib mo, hindi lang yung skin dyan sa chest mo ang maiinitan. Tatagos hanggang dun sa loob. Okay? So in short, lalo na pagka binoblower mo yung likod mo, diretso po yan sa bone marrow. At pagka naiinitan nga po yung bone marrow, nagpuproduce siya ulit ng mga bagong stem cells. Yan. Kaya nare-rejuvenate ang ating pakiramdam. Di po ba? Lalo na kapag ka bagong change oil yung sasakyan mo, ibang klase yung takbo. Very smooth. Di ba? So, ganun din yung katawan natin. Pagka may mga bagong mga produce na mga stem cells, masigla tayo. Okay? At hindi lang yon. Itong mga stem cells na napuproduce sa katawan natin, yun po ang nagre-repair ng mga damaged tissue and mga damaged organs sa loob ng katawan natin. At yan ang kakailanganin ng katawan natin. Di po ba? Kaya nga po yung mga nararamdaman yung mga sakit-sakit na yan, mga damage na po yan ng mga parte ng katawan natin. At ang kailangan ng katawan natin ay ang stem cell. Right? At yung, again, yung stem cell, paano yan ma-activate ulit sa katawan natin? Kapag pinainitan natin ang pinainitan ang loob ng katawan natin, particularly yung mga bone marrow na yan. Okay? So that is the first feature about penetration. Pumapasok yung init, yung frequency sa loob ng katawan natin. Okay? Next will be the active cell resonance. Ano ibig sabihin ng resonance nito? Our terahertz resonates the same frequency as the normal cells. This is another blessing, right? So it generates 100 million of vibration per seconds. Alam po ninyo na ang katawan natin, it's composed of trillions of cells, around 50 trillion. Okay? Or 70 trillion cells. Di ba? Napakarami, no? Kung ginawa palang pera yung cells natin, ang yaman na natin. Di ba? Trillions ba yato? Okay. So meaning to say, every cell in our body nagre-resonate yan, nagba-vibrate yan. Ano ibig sabihin ng vibration? Okay. Meron po bang nag-a-advise sa inyo na kayo ay mag-exercise? Right? Bakit nga ba kailangan mag-exercise? Di ba? Kasi pagka hindi kayo nag-exercise, di ba, malamya. Kasi bakit yung dugo natin hindi masyadong nagsisirculate? Kaya kailangan mo mag-exercise para mag-pump ng medyo mabilis ang heart mo, para pagka nag-pump ang heart mo, ay dadaloy, magkakaroon ng mas faster blood circulation. Diba? At yan ang kailangan ng katawan. Diba? Na makarating yung mga blood cells sa pinakadulo ng parte ng katawan natin para makakuha sila ng oxygen. Kasi yan man ang pagkain ng ating mga cells, yung oxygen. Right? Kaya nga po during nung pandemic, 'di ba? Iyan ang pinaka-precious yung oxygen. 'Di ba? Lalo na yung mga naatake ng ng COVID, 'di ba? Nako, yan diyan po sila mabubuhay. Without the oxygen ay wala. Hindi na po sila sisikatan ng araw. Okay. So again, going back here, our body is composed of trillions of cells and every cells should vibrate, right? Para maging masigla tayo. At ang maganda nito, itong vibration ng frequency na nanggagaling sa device natin, parehas ng vibration ng katawan natin. Galing, no? Pinagtagpo talaga ng Diyos, di ba? Na mag-match sila. Okay? Para mas lalo niyong maintindihan, meron po ako ipapakita na video to explain to you ano ba yung resonance na sinasabi natin. Okay? Meron pong video rito na this person will create vibration. Magki-create siya ng yan, yung vibrations. Okay, so makikita nyo dyan, may number, yung 512HC. Okay, ibig sabihin po niyan, hertz.
It's a unit of measurement ng frequency. Okay? Yan po kasi yung frequency ang nagkikreate ng vibration. So makikita nyo dyan, magkaiba. 512 at saka 440. So ang gagawin niya, magkikreate siya bang ng vibration. Tignan nyo po yung dalawang ping pong ball kung yan ba ay gagalaw. Gumalaw po ba yung ping pong ball? Hindi. So, okay, so ang ginawa niya ngayon, pinagparehas niya. Pareho ng 440 Hz. Okay. And again, gagawa siya ng vibration. Tignan niyo po yung ping pong ball kung gagalaw. Kaya, gumalaw na nga. Ang slide ko gumalaw, hindi yung ping pong ball. Okay, play po natin ulit. Tignan niyo po yung ping pong ball gumalaw. So, ganyan po ang nangyayari. At yan ang explanation ng resonance. Paano po yan? Tignan niyo po yung nakikita niyo po ba ako sa screen? Okay, so tinurn on ko ngayon itong aking iTeracare. Ito po ay premium device. Okay. So, pagka binuksan niyo na po yung therapy device na yan, ramdam niyo yung init, di po ba? Obvious masyado. Pero bukod sa init, meron pong lumalabas dyan na frequency. Anong frequency nga po yan? Terahertz. At yung terahertz na yan, may vibration. Okay? At yung vibration daw na yan ay parehas ng vibration ng katawan natin. Ang bawat hibla ng katawan natin ay pareho ng vibration nung lumalabas dito. Ibig sabihin, pagka tinutok mo yan, yung nozzle na yan, sa palad mo, at binuksan mo yan, yung mga cells na nandyan sa palad mo, nagbabibrate yan. At kung halimbawa, i-blower mo itong ulo mo, di ba? Yung mga malamnya na mga brain cells mo na halos wala ng vibrations. Kaya palaging loading o kaya poor memory na tayo. Okay? Kasi hindi siya nagbabibrate. So once na binlower mo yung ulo mo na yan, yung init na yan at saka yung frequency na yan magpe-penetrate. So yung brain cells mo gagalaw na yan. Ma-activate na yan, di ba? It's because of the resonance. So buong katawan mo, pag binoblower mo, lahat yan tatamaan ng frequency na yan, lahat yan magbabibrate. Kaya magiging pakiramdam mo, sisigla ka. Diba? Parang kang nag-exercise, parang kang nag-jogging ng 1 kilometro. Okay? Pero ang ginawa mo lang, nag-blower ka lang. Bakit? Habang nagbo-blower ka, imaginein mo buong katawan mo na charge up. Diba? Para kang baterya ng cellphone na china-charge up ka. Kaya ikaw, wow, ang level of energy mo tumataas. Diba? And most important thing is, nagsisirculate ng maayos ang dugo mo. At yan ang kailangan natin. Right? Para yung dumaloy ng gusto. Okay? Yung mga blood cells sa buong katawan natin. Another feature is about identification. It eliminates abnormal cells or mutated cells, 'di ba? Kung yung mga good cells sina-charge ng iTeracare ay yung na mga bad cells naman which is yung cause ng mga sakit natin, tinutunaw po yan at eliminate, pinalalabas sa loob ng katawan natin. Kaya po yung mga ibang gumagamit niyan, di po ba ma-experience nyo na matindi, kakaiba yung pagpapawis nyo. Di ba yan yung mga nakatagong dumi sa loob ng katawan, lumalabas yan. Kaya po yung iba din, dadalas ang pag-ihi, dadalas ang pagdumi, lahat po ng klase ng mga sakit ay ng mga dumi. Okay? Lalabas siya ng katawan. Okay? So, syempre, pagka lumalabas ng katawan yan, yan yung mga sakit. So, kaya nababawasan. Okay? Nababawasan yung dumi, nababawasan yung sakit ng katawan natin. Kaya ang meron tayo, yung sigla, yung energy na makukuha natin sa pagbo-blower natin. At syempre, we need to prove that we have zero radiation. Kaya meron pong dito, testing, di ba, na
it proves na zero yung 这是辐射检测仪，我 radiation 们可以看 natin. 到它现在数值是0。我们现在 Okay, 检 so 测一 zero 下 zero. 铁丝炉的 Pag 辐射。 inilagay doon sa malapit sa 我们知道 induction 呢，电 cooker, 磁炉 yung 射出 ginagamit 来 po 和辐 na 射达到 pangluto 一 sa 定 mga 的。同 condominiums, 样， ayan, 这款 mataas 辐 pala 射 ang 检测 radiation 仪 niyan. 再 Nakikita 检 nyo, 测一下 oh, 1,100 而已的辐 something. 射。 So, inalayo ulit. Kasi nadidetect po ng itong tester na to yung radiation eh. Okay, so yan po ang ginamit. Tinutok talaga yung iTera Care Pro. Okay, which is ito yung talagang powerful. But still, it's zero. Okay, so it proves. And not just that, we are backed up by different research coming from the Beijing Research Institute of Chemical Technology. Okay, we are backed up by documents that proves the safety and efficacy of our product. So the question is, how effective is the product? So it is best against different inflammations. Yung mga pamamaga, dyan po nang gagaling yung mga sakit natin. Pag namaga yung ating mga tissue, ayan na, which is inflammation ang tawag dyan. Yan na, sasakit yung likod natin, sasalikod yung iba't ibang klase ng parte ng katawan natin. Yan yung mga tinatawag na rhinitis, pharyngitis, gastritis, di ba, prostatitis. Lahat po ng mga tis na yan, ibig sabihin yan, inflammation, namamaga po yung mga kalamnan natin sa loob ng katawan natin. Siyempre, pagka namamaga yan, masakit. Di po ba? Lahat naman ng namamaga, masakit. So, ganun na mangyayari. At karamihan po ng mga sakit sa katawan natin is caused by inflammation. So, mabilis po ang epekto ng ating produkto sa inflammation. Okay? So, kaya po yung iba sa inyo, mga 15, 30 minutes lang, nakakaramdam agad ng ginhawa. Lalo na yung mga iba't ibang various aches and discomfort in the body. Okay? And then of course, kailangan nating matanggal yung mga bara-bara sa ugat natin, or not just the bara itself, but the energy blockage in our body. So yung mga naniniwala or practitioner ng mga oriental medicine, yan, yung mga blockage inside our body. Okay, yung mga meridian blockages na tinatawag natin. Alright, and of course, good news for ladies because pampaganda rin po ito. Lalo yung mga nagkakaedad na ay, naku, mahal po ang mag-maintain ng magpaganda. So, okay, so ito ngayon, matatanggal na rayuma mo, kikinis pa ang kutis mo. Okay, saan ka pa? Di ba? So, iTera Care ka na. Okay, so paano nga ba siya gagamitin? Ito po ang ipapakita kong video sa inyo. Ito yung ideal way of using the iTera Care. Para kang nagpamassage. Nakadapa, na ang suot mo lang ay underwear. Yan. Para maramdaman mo yung init. Na talagang diretso yung init doon sa balat mo. Okay? Para mas mag-penetrate doon sa loob ng katawan. Okay? Kung mapapansin nyo yan, binoblower, buong katawan, tapos magpo-focus dyan sa likod, sa batok mo, pababa, hanggang doon sa tailbone. Okay, paakyat, pababa, paikot-ikot, yan. Ganyan po ang ideal. Nako, ang sarap po ng ganyang pakiramdam na yan. Okay? But of course, hindi naman natin lahat pwedeng magawa na ganyan. Okay? So, po pwede po na ganyan. Kahit nakaupo ka lang, merong nagbo-blower sa yung likod mo. Or even kahit ikaw lang mag-isa, i-blower mo, diskartehan mo na lang. Okay? At pwedeng gamitin din yan para sa mga bata. Lalo na yung mga bata na sige ang iyak, busog naman o dry naman. Di ba? Ba't umiiyak? Because merong gas spasm. So, i-blower mo lang yan for few minutes. Ay, nako, tatahan na yan. Okay, bakit? Mag-i-enjoy na yan. Katulad nung nakikita nyo sa video. Nag-i-enjoy siya doon sa init. Well, syempre, medyo layuan nyo ng konti. Baka naman mapaso yung bata. Yung katamtaman lang na init, di ba? Para makiliti yung baby. Dahil doon sa lakas ng buga ng hangin. Okay, so ito po yung reminder sa atin bago po kayo, baka kasi masyado kayo maging excited, di ba? Pagka nakakuha kayo ng produkto, diretso na agad blower. Meron po tayong mga guidelines sa paggamit, di po ba? Para naman mas maganda yung epekto sa inyo. Meron tayong guidelines. At isa na nga po dito, yung tinatawag nating basic protocol. Ano po ba yan? Iyan yung
kailangan bago ka mag-blower, uminom ka muna ng 2 baso ng warm water. Bakit warm water? Kasi po papainitan po natin yung katawan natin at hindi naman tayo sanay na painitan ang katawan. So paunahan na agad natin ang maligamgam na tubig para makondisyon yung ating katawan. At una nyo pong i-blower yung kamay. Ito yung palad nyo. Bakit? May mga nerve endings po yan na connected sa iba't ibang parte ng katawan natin. Ganun na rin po yung sole of the feet. Di po ba alam niyo naman yung konsepto ng reflexology at ng acupuncture yan. Kasi po ang itong partly ito pong approach ng ating therapy na ito, we are meeting both worlds. Ano yan, yung Western at saka Eastern medicine practice, pareho po natin gagawin po yan. Okay? Tapos yan, makikita nyo, iba't ibang parte po ng katawan yan. 10 po yan, na meridian points ang tawag natin dyan. Ibo-blower nyo po yan ng 3 minutes each. Okay, 3 minutes, 3 minutes. So, times 10 yan, so 30 minutes na. So, mapapansin nyo yung nozzle. Ito po, yung nozzle ng blower nyo, ito. Ito po ang iinit dyan. Okay, so, ang gawin nyo po, lalo na pagka yung kulay pula yung gagamitin nyo, yung classic, mabilis po yan mag-init, lalo na pagka mataas ang setting nyo. Okay, so kailangan nyo pong ipahinga po muna kahit mga 5 minuto lang. Okay? And then, doon na po kayo didiretso sa therapy. Kasi yung una nyong ginawa, hindi pa po yan yung therapy. Warm up pa lang po yan, warm up. Okay, so ang susunod po niyan, after 30 minutes, pahinga yung tapos focus blowing na kayo. Kung saan yung parte ng katawan nyo na masakit, itutok nyo po dyan. Tutok po talaga yung term, okay? At yun ang i-blower nyo for at least 15 minutes. Pero kung halimbawa ang sumasakit po sa inyo ay namamaga talaga, wag nyo po munang gawing 15 minutes. Kahit mga 10 minutes lang po muna for the first 3 days. Pakiramdaman nyo lang po muna. Pagkatapos po nun, dagdagan nyo na, increase nyo na. Gawin yung 15, gawin yung 20. Okay? At balikan nyo po yung likod nyo. Kung po pwede po talaga na i-blower nyo at least 15 minutes yung likod nyo kasi nandiyan major parts ng mga bone marrows natin. At iba talaga pagka naiinitan yung likod. Di po ba? Ay, bukod sa ginhawa, talaga namang pong natitrigger yung production ng stem cells. At of course, meron po tayong mga exemption. Yan. Hindi po siya pwedeng gamitin ng mga may pregnant women. Siyempre po, no, sensitive ang pregnancy. And then, yung may mga menstruation, may mga congenital heart disease kasi sensitive po yung mga yan. Okay? May mga implanted objects, may mga fractured wounds. Okay? So, pwede nyo pong gamitin yan dun po sa basic protocol, yung 10 parte ng katawan. Huwag lang po diretso doon sa parte ng katawan. Okay, halimbawa, congenital heart disease, pwede po do sa other parts of the body, wag lang po diretso doon sa heart. Okay. So another thing is to charge the water. Okay, so ganyan po nakikita nyo, ganyan po ang paraan ng pag-charge ng water. Kasi kailangan po nating i-charge yan para ma-declusterize ang molecules ng water para pag ininom natin, readily absorbed by our cells. Okay? So napakarami pong molecular structure, water molecular structure, napakarami pong benefits na makukuha tayo sa pag-inom niyan. Okay? So once again, we have the disclaimer that our therapy device or our iTheraCare is a household electrical device and it is not a medical device. Okay? So katulad nga po ng pinaliwanag natin kanina, okay, ito po ang ginagawa ng produkto natin ay nag-i-infuse lang siya ng heat and frequency. So sino ba nagpapagaling ng katawan ng sakit? Yung katawan po natin. Okay? Because it is a perfect system created by God that it can heal itself provided na meron kang mga ganyang mga technology na na-activate ang healing capacity ng ating katawan. Alright? So I'm going to browse to you some of the amazing results sa mga paggamit ng produkto. Just like this lady na talaga namang for 4 years, hirap po siya na magtumayo. At syempre, hirap ding lumakad. Pero after 10 days of blowing, yan, nakalakad na siya,
'Di po ba? Tapos kung mapapansin niyo nag-iba ang aura ng muka, 'di ba? Masaya na siya, nakangiti na siya. Siyempre naman, bakit after 4 years nakaramdam ka ng ginhawa, eh, talaga namang ngingiti ka at talagang mabubuhayan ka ng pag-asa. Okay, so another thing, yung pong mga na-stroke na. Kaya nga po, 'di ba, pagka na-stroke kailangan ipa-therapy. Kaya lang siyempre pagka nagpa-therapy ka, kailangan mo budget, 'di ba? Sabi nga, paulit-ulit 'yan, therapy nga po 'yan, eh, 'di po ba? Kaya yung iba po, eh, pinababayaan na lang. Kaya po meron kayong mga kakilala na napakatagal lang na-stroke, wala silang ginagawang therapy, kaya ang mga mukha nila tabingi pa rin, hindi pa rin makalakad, hindi pa rin makagalaw, yung kamay nila hirap na hirap pa rin. Okay, so good news po ito kasi bakit? Pagka ginamit niyo po yung blower, sabi kong mga sa inyo, mabubuhay ang kalamnan niyo, masisigla, magba-vibrate lahat ng mga cells niyo, dadaloy ulit ng maganda ang inyong dugo, may mga mapu-produce ulit ng mga bagong blood cells, yan. Okay, kaya babalik kasi madadaluyan yung mga ugat-ugat na hindi talaga nadadaluyan dati. Okay, kaya babalik talaga yung itsura mo, babalik yung mga baluktot na kamay, baluktot na paa, okay, unti-unti. Okay, at what else? Naku, ang dami po sa panahon ngayon na matataas, mga sweet, okay, mga sana kung sweet and thoughtful sa pagmamahal, eh, 'di ba? Eh, hindi, sweet lang dahil mataas ang sugar level, 'di ba? Yung mga diabetic person, okay? So, katulad po nito, bakit nga ba ganyan katindi ang ngiti ni lola? Eh, kasi mino-monitor niya at bumababa ang kanyang blood sugar habang nagbo-blower siya, okay. And what else? Yan. So may mga varicose veins lalo na pagka mga nagkakaedad na, lalo po pagka yung talagang naka-protrude yung ano, yung varicose talaga pong nakakahiya. Hindi po kayo makakapagsuot ng short pants, 'di ba? Talagang palagi na kayo nakapantalon kasi siyempre nakakahiya yung itsura. So good news na 'yan, 'di ba? Blower nyo lang na i-blower 'yan, 'di ba? Makikita nyo ito, oh, magandang testimony. And of course sa mga sumasakit yung mga tuhod-tuhod kasi po wala ng ano, wala ng, cartilage, 'di ba? So ang nangyayari diyan, eh, buto sa buto na, 'di ba? Walang shock absorber. So makikita niyo rito na after 6 weeks talaga pong tiyaga araw-araw, ibo-blower po talaga. Oh, 6 weeks 'yan, tumubo po ulit yung cartilage, 'di ba? Ito yung parang lubrication, 'di ba? Para hindi magbuguan yung buto sa buto, okay. What else? So may mga na-stroke, 'yan. So after 10 days o after 5 days na nakalakad na siya and after 10 days na-discharge na sa hospital by just, doing the therapy of iTeracare device. Okay, so what else? 'Yan, meron pong mga epekto ang mga bakuna nung panahon ng pandemic at isa nga po diyan ay itong isang Amerikano na ito na nawala yung kanyang sense of balance, 'yan. Parang, anytime tutumba siya tapos may mga manifestation of skin rashes, 'di ba? So makikita natin diyan sa video, 'di ba? So after using, iTeracare for ilan 'yan, 3 days, 'yan, na-improve, nakalakad, nakababa sa hagdan. 'Di ba? At nanumbalik yung sigla, tignan niyo naman bumata. 'Di po ba, nakakabata talaga, 'di ba? Kasi nawawala yung stress mo, eh. Kasi nawawala yung sakit, 'di ba? So kaya ngumingiti ka, gumagaan ang pakiramdam mo, 'di ba? At sumisigla ka at sumasaya ka. Okay, so ito pa 'no, makakatulong po ito based ito sa mga research, the terahertz radiation may offer a potential treatment for cancer. At isa nga pong example diyan, yung breast cancer. So kung makikita nyo, pumutok. Ang alam ko nito is after 3 days ng Sigi blower, pumutok. Yung pala, nandoon yung cancer cells. Pasintabi po sa mga kumakain. Okay, pero pinakita lang po natin ito para patunayan na nung gumamit po ng blower, eh pumutok at naglumabas. Yan, yung makikita nyo, hindi natin alam. Yung mga puti siguro na yan, yan yung mga cancer cells. Di po ba?
At ito po ay ginagamit na sa different acupuncture points, therapy centers, okay, around the world. Di po ba? Dahil yung iba talaga, lalo yung mga Chinese, di po ba, very pertinent po talaga sila sa mga ganitong klase ng mga therapy. At ini-improvise po nila, nilalagyan pa nila ng mga aluminum rod. Kasi po meron talagang sakit na talagang sobrang sakit na kailangan po talagang diinan mo. Aside sa mag-infuse ka ng heat, kailangan diinan mo. Okay? So, magagamit nyo po yan ng iTeracare. Alright? So, magkano po ba ang presyo natin? Yan. So, dito po sa Philippines, okay, 320. Okay, nagsimula tayo. Hindi pa po tayo nagtataas. Wala pa po tayong price increase. Okay? Bukas na lang po kasi gabi na. Hindi po. So, sa ibang bansa po, ayan, $380. Sa ibang bansa, Middle East, it's 410. So, kung mapapansin nyo, iba-iba po ang presyo natin. Depende sa bansa. Kasi iba-iba po kasi ang taxes and duties ng bawat bansa. Kaya, syempre, nagbabari din yung presyo. Okay? So, that ends po the product presentation. Marami pong salamat sa pakikinig nyo. Okay, sa pagpapaliwanag tungkol sa produkto.